Kailangan niyang ingatan ng babae kahit na pilit na tumatanggi ang dalaga. Alam niya, pilit lang tumatanggi si Isabel dahil nahihiya ito sa kanya. Kung alam lang nito ang totoo, walang ibang dapat sisihin sa kagipitan nito kundi siya. Dahil sa lihim na kasalanan na hindi niya maamin sa dalaga. Pero walang lihim na hindi nabubunyag. Walang kasalanang hindi pinagbabayaran. Sana lang may kapalit na kapatawaran ang kasalanang iyon. Dahil hindi na niya kaya mabuhay nang hindi si Isabel ang kapiling. Magandang araw po sa inyong lahat mga giliw namin tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Okay, sige. I'll be there in just a minute. Pababa na ako sa... Paano mo nagawa sa akin to, Marcos? Natigilan si Andrew sa gagawin sanang pagpisil sa boto ng elevator nang marinig ang malakas at galit na tinig ng isang babae. Isabel, please. Let me explain. Explain what? Sige na, Alvin. Basta hintayin mo na lang ako dyan. Wika ni Andrew bago niya pinutol ang tawag. Si Danica, wala lang yun. Ikaw ang mahal ko at... How dare you? Ako ang mahal mo? And yet, ang babaeng yun ang kasiping mo sa kama. Curiosity ang nagudyo kay Andrew na hamakbang patungo sa palikong pasilyo upang silipin kung sino nag-aaway. I'm sorry. Naging mahina lang ako. Si Danica nagpunta rito sa condo unit ko at... Lumagapak ang pisngi ng lalaki sa malakas na sampal ng babae. Bagya namang napakubli si Andrew sa pagkakasilip niya dahil baka makita siya ng mga ito at masabihang pang tsismoso. Ah, ganon. Oo nga naman. Pari na lumalapit sa manok. Bakit nga ba hindi mo patutukain? Hindi naman sa ganon, Isabel. Kaya lang... Okay, fine. Lalaki ka. Mahina ka sa tukso. Tao ka lang. Ano pa ha? Ano pa ang kakatwiran mo sa kalokohan mo? Isabel, mahal kita. Nangihina na lamang nalaglag ang balikat ng lalaki habang hawak pa rin ang dulo ng tuwalyang nakatakip sa ibabang bahagi ng katawan nito. Lokohin mo na ang iba. Wag lang ako, Marcos. Pero kahit kailan, hindi na ako maniniwala sa'yo. Pagkawika niyon, ay tinalikuran na ito ni Isabel at patakbong tinungo ang elevator. Isabel, wait! Nag-aalangan naman ang lalaki kung susundan ito o hindi na dahil sa kanyang ayos. Agad namang humakbang patungo sa elevator si Andrew nang matanaw na palapit na sa gawin niya ang babae at kunwari ay noon lang niya pinindot ang boto ng elevator. Bumukas ang pinto ng elevator at naunang pumasok si Andrew. Going down? Pasimpleng wika ng binata. Tahimik lang na pumasok ang babae na bahagyang nakayuko habang pinapahid ng panyo ang mga luha sa pisngi. Sumara na ang pinto ng elevator at dahan-dahan na iyong bumaba. Tahimik lang sa loob ng elevator dahil silang dalawa lang ang sakay niyon. Pero lihim na nakikiramdam si Andrew. Habang palihim at pasimple niyang sinusulyapan ng kasabay na babae sa kaharap na dingding ng elevator na yari sa malabong salamin. Ang ganda naman talaga niya. Ang lakas ng dating. Pasaway ng lalaki yun para lukuhin ng ganito kagandang babae. At hindi maiwasan ni Andrew na makadama ng galit sa lalaking iyon at awa sa babaeng kasabay. Kung akong kasintahan ng babaeng ito, never ko siyang paiiyakin. Aalagaan ko siya sa abot na makakaya ko. May isang bahagi ng utak ni Andrew ang umaasa. Oh, bakit?
Naranasan mo na bang magkaroon ng seryosong relasyon? Naranasan mo na bang mag-alaga ng karelasyon? Hindi ba takot ka nga sa commitment? Uwi ka ng bahagi ng isip ni Andrew. Napabiglagang binata nang tumunog ang bell ng elevator. Hudiyat na sinapit na nila ang unang palapag kung saan pareho silang patungo ng babae. Eksaktong bumukas iyon at mabilis na nakalabas ang kasabay niya. Nasundan na lamang ni Andrew ng tingin ng babae habang sa kanyang puso ay naroon ang pagnanais na kausapin, aluin, damayan at sundan ito. Pero hanggang sa nakalabas na ang babae, ay nanatili lamang si Andrew nakatanaw dito. Andrew, bilis! Napalingon na ang binata sa tumatawag. Ang pinsan si Alvin ang natanaw niya. Kaagapay nito ang 3 pang lalaki na pawang may edad na rin. Sila ang mga ka-business meeting nila sa araw na iyon. Kinalman niya ang sarili at lumapit na sa mga ito. At ilang sandali pa, tinungo na nila ang kalapit na restaurant para pag-usapan ang kontratang pipirmahan nila. Saglit na nawala sa isip ni Andrew ang babaeng umiiyak at ang pakikipagtalo nito sa lalaking nakatapis ang tuwalya. Well, wala talaga akong masabi sa iyo, Andrew. Natatawang wika ni Alvin habang umiinom ng alak. Bakit naman? Dahil ba napilit ko si Mr. Cheng na makapagsara ng deal sa construction company natin? Natatawa ring wika ni Andrew. Oo naman. Kami nga ni Mr. Mendoza ay hirap na hirap kumbinsihin ang hapon na yon. Well, that's why ako nakakaresolba ng ating kumpanya, hindi ba? Kayang-kaya kong i-handle ang mga kagaya ni Mr. Cheng na masyadong pa-importante ang dating. Naroon sila sa resto bar para i-celebrate ang naisarang deal na worth 20 million pesos. Oo nga, talagang hangan ako sa'yo. At uminom tayo para lalo pa tayong sumaya. Ipinaglapit na nila ang mga kupita nila at sabay na ininom ang alak na laman niyon. Habang sa paligid ay sumasabay rin ng malakas na musika. Habang sa dance floor naman, ipanay ang hataw at sayaw ng mga kabataan nagkakatuwaan. Pero hindi lang mga kabataan ang naroroon, may ilang maedad na nag-e-enjoy lang sa buhay. At may isang magandang dalaga na animo wala na sa sarili habang buong kasiyahan na nagsasayaw kahit pa walang kapartner. Pare, hataw talaga siya. Tignan mo naman kung paano gumiling. Umiikot ang balakang. At ang bayuwang pare, nakakagigil. Oo nga, hanep, tipong palaban. Pare, mas magiging palaban yan kung papainom natin ng alam mo na. Kahit na malakas ang musika sa paligid, inarinig ni na Andrew ang usapan sa katabing mesa ng isang grupo ng kalalakihang mukhang mga lasing na. Nagkatinginan sila ni Alvin. Pagkaway bagyan niyang nilinga ang mga ito. Mukhang disente naman at maayos ang bihis at tipong anak mayaman. Yun nga lang, mukhang lasing na ang mga ito. At naiintindihan niya ang sinasabi ng isa tungkol sa gamot na ipapainom ng mga ito sa babae. Oo nga, ano? Mas okay nga yun. Mas wala tayong sabit kapag hindi pumalag. Pare, sige na. Bulungan mo ng waiter na bigyan ng alak ang babaeng yun. Lalong nabuhay ang kuryosidad ni Andrew. Pilit na nagilap sa dance floor ang babaeng pinagtripan ng mga ito. Magulo ang dance floor, maraming tao, at kung tutuusin ay hindi makikilala ng sino man ang nagsasayaw doon kung hindi lalapitan at tititigan ang mukha ng mga ito. Andrew, ano bang ginagawa mo? Untag ni Alvin sa kanya. Pinsan, narinig mo ba? Nagdikit sila para magkarinigan. May paglalaroan silang babae. Pinsan, karaniwan ang sa ganitong lugar ang ganyan. Huwag ka na makialam pa. Saka yung babae naman, kaya napunta rito at nagwawala sa dance floor, para mapansin ng mga lalaki. At dahil naghahanap din talaga ng good time. Pero,
Hayaan mo na, Andrew. Saka nagpunta tayo dito para mag-relax, di ba? Hindi para maghanap ng away. Gusto pa sanang kumontra ni Andrew, pero isang lalaki ang lumapit sa kanila. Andrew, Alvin, narito pala kayo. Brandon, ikaw pala. Wika ni Alvin. Sinong kasama mo? Yung mga pinsan kong babae. Tamang-tama. Ipapakilala ko sa inyo ni Andrew. Andrew, narinig mo yun? Merong papakilala sa atin si Brandon. Talaga? Magaganda ba? Umira lang kahinaan ni Andrew. Oo naman. Mga pinsan ko ba naman eh? Yes. Tiyak na mag-i-enjoy tayo ngayong gabi. Bulong pa sa kanya ni Alvin. Nang isinama sila ni Brandon sa mesa nito at ng mga pisang babae na ipinakilala sa kanila, saglit ngang nawala sa isip ni Andrew ang tungkol sa babaeng pinaglalaruan ng mga lalaking katabi nila kanina sa mesa. Tama nga si Alvin. Mag-enjoy nga siya sa bagong mga kakilala. Bukod sa magagandang pinsan ni Brandon, game din ng mga ito makipag-inuman sa kanila at makipaghatawan ng sayaw sa dance floor. Sige lang, sayaw ka lang babe. Malakas ang sigaw ni Alvin habang kasayaw ang pinsan ni Brandon sa gitna ng dance floor. Ang hato ng pinsan mo ano? Malambing na wika kay Andrew nang isa pang pinsan nito na ngayon ikasama niya sa pabilog na mesa habang nagpapahinga dahil katatapos lang nilang magsayaw. Oo nga eh, bata pa kasi. Kagagraduate lang niya ng college at kasalukuyan ko pa lamang tinitrin sa paghawak ng mga business ng pamilya namin. Natatawa na lang siya habang pinapanood ang pinsan na tila walang kapaguran. I see. Pero ikaw, sa tingin ko ay mukhang very responsible sa buhay. Napatikim si Andrew nang maramdaman niyang hinahaplos ang babae ang kamay niya at alam niya nagpaparamdam na ito na gusto siya nito. Katunayan, kanina pa ayaw miwalay sa kanya nito at pinapakuran siya sa iba pa nitong pinsan kaya nagkasya na lang mga ito na sila nagsasayaw sa dance floor. Pagdating sa negosyo at trabaho, talagang seryoso ako. Pero pagdating sa personal na relasyon, dyan ako ilag. Hindi ako nahantong sa seryosong relasyon. Alam mo na, tipikal na binatang takot sa commitments. Talaga? Well, pagdating pala sa bagay na yan, magkakasundo tayo. Nakangiting wika ng babae na lalong hinaplos ang kanyang kamay. Hindi rin ako nagseseryoso sa mga nakakarelasyon ko. Prangka akong tao. Kapag gusto ko ang isang tao, sinasabi ko. At kapag ayaw ko, ay sinasabi ko rin. At gusto kita, Andrew. Saka bagya pang inilapit ang katawan sa kanya. Talaga? Muli siyang napalunok. Well, sa tingin ko, natigilan si Andrew sa iba pang sasabihin sana nang may mahagip ang kanyang paningin. Ang apat na lalaking katabi nila sa mesa kanina ay nasa gitna na ng dance floor at may kasayaw na babae. Nag-iisang babae lang na animo nagwawala sa gitna at mukhang lasing na. O mas tamang salita, nagawa sa gamot na pinainom rito. Tila may kamaong sumuntok sa puso ng binata. Hindi lang dahil naisip niyang mukha ng tagumpay na mga ito na painumin ng gamot ang babae, kaya ganoon ang kilos at itsura, kundi dahil sa isiping kilala niya ito o mas tamang salita ay namukha niya ang babae. Natatandaan niya ang suot itong bestida, maging ang anyo at taas nito. Kainis. Siya yung babae kanina sa pasilyo. Yung inaway ng kasintahan niya dahil nahuli may kasamang dang babae. Siya ang tinutukoy ng mga lalaking yun. Bigla ang kabang nadarama ni Andrew nang ma-realize niyang nasa kapahamakan ng babae. Hindi. Baka kaya lang siya napunta rito para maglasing dahil sa sama ng loob niya, hindi para magwala at sayangin ang buhay nito.
Bigla ay merong kakaibang damdamin na yumakap sa puso ng binata. Hindi siya papayag na masira ang babaeng iyon sa kamay ng mga lalaking iyon. Puprotektahan niya ang babae sa kamay ng mga masamang loob na iyon. Sandali lang ha. Biglang napatayo si Andrew. O bakit? Maang natanong ng kasama niyang babae. Pupunta lang ako sandali sa banyo. Ha? Teka lang. Sandali lang ako. Hintayin mo ako dito. Wala itong nagawa, kundi ang mapadabog na lang at manuloy sa nguso nang tuluyan na siyang lumayo at umalo sa karamihan ng mga taong nasa gitna. Hey! Saan yung dadali ng pinsan ko? Nahawakan ni Andrew ang balikat ng lalaking umaagapay sa babaeng halos hindi na makalakad sa kalasingan. Ano? Anong pinsan ang sinasabi mo? Ang ng lalaki. Pare, masama yung ginagawa ninyo. Lumapit sa kanila ang dalawang malalaking lalaki na bouncer ng resto bar na hiningian ni Andrew ng tulong. Anong ginawa namin? Napamaang na rin yung tatlo pang lalaki na kasama nito na kamaksasakay na sana ng van. Pinainom niyo ng gamot ang babae niyan, hindi ba? Ha? Agad na namutla ang mga ito. Mga pasaway kayo. Pinsan ko yan. Galit na hinarap ni Andrew ang mga ito. Gusto niyo bang kasuhan ko kayo? Talagang nilakihan niya ang tinig para masindak ang mga ito. Mga walang puso kayo. Idadamay pa rin yung resto bar namin sa gagawin ninyong kalokohan. Wika ng isang bouncer. Pare, hindi. Akala namin, wala siyang kasama at mga pasaway kayo. Baka akala ninyo ay hindi ko alam ang plano niyo sa kanya. Sorry talaga. Hindi namin alam na may kasama siya. Pare, takbo na! Sanyas na wika ng isa sa mga kasamahan nito. Nagmamadali namang sumakay ng kotse ang tatlo pa. Pagkuway, umarangkada na palayo roon ang sasakyan. Aba, tatakas kayo ha? Hayaan nyo na sila. Wala namang nangyaring kapahamakan kay Isabel. Sa susunod na lamang, maging maingat at mapagmadtiyag kayo sa mga kagaya nila naghahanap ng customer ninyong babae na masisira ang buhay. Baka madami ang resto bar ninyo kapag may nagreklamo na sa lugar nyo naganap ang katulad nito. Oho, boss. Pasensya na. Okay lang yun. Pinangkunan ni Andrew ang babaeng wala na sa ulirat upang dalhin sa kanyang kotse. Sige na. Ako nang bahala sa kanya. Iuwi ko na siya sa kanila. Tiyak na hinahanap na siya ng mga magulang niya. Sige po. Napapakamot na lang sa ulong, bumalik sa loob ng resto bar ang dalawang bouncer. Habang si Andrew naman ay isinakay na sa kanyang kotse ang babae. Nasaan ako? Wika ng babaeng habang inaayos niya ang upo sa unang passenger seat. Narito ka sa kotse ko. Saan ba kita ihahatid, miss? Ikinabit ni Andrew ang seatbelt nito at agad na sumakay sa driver's seat. Ayoko pang umuwi. Naging balisa ito sa pagkakaupo. Hindi pwede, miss. Lasing na lasing ka na. Tapos nakainom ka pa ng maling gamot. Gamot? Tumawa ng malakas ang babae. Anong maling gamot? Wala naman akong iniinom kundi alak. Tumawa pa rin kumapit ito sa braso niya. Alak ang iniinom ko kanina pa. Hindi mo talaga alam na pinainom ka nila ng gamot dahil inihalo yun sa ininom mo? O huwag kang malikot at baka mabangga tayo. Bagyan niyang pinalis ang kamay nitong kumakapit sa kanyang leeg. Ayaw mo bang yakapin kita? Isabel, please. Nagdadrive ako. Napailing na lang ang binata dahil makulit ang katabi at hindi maiwasang madikit ang katawan nito sa kanya. At ayaw man ni Andrew, hindi niya maiwasang madama ang init ng katawan nitong sumisingaw sa kanyang katawan. So, ayaw mong yakapin kita? Yun nga manloloko kong boyfriend. Hindi pala. Tumawa uli ito at lalong sumiksik sa kanyang katawan
habang ang isang kamay ay kumapit sa kanyang balikat at marahang humaplos. Ex-boyfriend ko na pala yun. Kaya free na ako ngayon. Muli itong tumawa at simulang haplusin ang balikat niya. Isabel, wag! Pilit namang inaalis ng binata ang kamay nito. Ano ka ba naman? Gusto ko lang namang madama ang init. Giniginaw kasi ako. Pero parang ang init ang pakiramdam ko. May lagnat ba ako? Malambing na tanong nito at lalo pang yumakap kay Andrew. Sandali, teka lang. Kaya napilitan siyang ihinto sa gilid ng daan ng sasakyan. Pero sa kanyang ginawa, lalo naman naging mapangahas ang dalaga. Bigla itong tumabi sa kanya at kinulong sa mga palad ang kanyang mukha. Sandali, lalo naman siyang nataranta at akmasa na nga alisin sa pagkakayakap sa kanya ang dalaga. Giniginaw ako, pero ang init. Bakit ganun? Bakit? Nagsimulang manginig si Isabel. Kainis. Umiepekto na sa kanya ang nainom nitong gamot. Anong gagawin ko? Kaya tila natigilan na lang si Andrew sa pagkakaupo. Sa ilang sandali, ay pinilitin niyang pakalmahin ang sariling pakiramdam. Kahit pa nga bahagi ng kanyang katawan, ay nagre-react sa ayos nilang iyon ang tila namamayani sa buo niyang pagkatao. Please, yakapin mo ako. Bigla siyang inalikan ng dalaga. Sandali. Pero sakop na ng mga labi nito ang labi niya. Natigagal na lamang siya nang maramdaman ang init ng labi ng dalaga. My God! Kay bango ng hininga nito kahit na amoy alak. Kay lambot ng mga labi. Kay sarap damhin. Kay sarap ding tugunin ng halik. Napahingal si Andrew. Pagkuway, yumakap na mga braso sa baywang ni Isabel at malayang tumugo ng halik. Lalo namang nadala si Isabel. Palibhasa ay kasalukuyang pa ring iba ang pakiramdam niya dahil sa kanyang nainom. Pero ilang sandali pa ay agad din bumalik ang hinahon kay Andrew at naitulak niya ang dalaga. Tumigil ka na please. Habang ang kalooban niya ay umihiyaw sa pagtutol dahil sa sapilitang pagkontrol sa kanyang nadarama ng sandaling iyon. Bakit? Animo puso naglalambing naman ito na hindi bumitaw sa kanya. Sa halip ilalo pang hinigpitan na yakap sa kanyang leeg at pilit na umaabot uli ng halik sa kanyang mga labi. Isabel, please. No, please. Kailangan kita. Kailangan ko ang halik mo. Please, kiss me once more. Napatigil sa pandinig ni Andrew ang pakiusap na iyon ng dalaga. Kaya na muli itong magtagumpay na pagtagpuin ng mga labi nila ay minsan pang nawala ng lakas ang binata na sawayin ito. At sa halip ay minsan pa niyang tinugon ang halik ng dalaga. God, forgive me. Please, give me strength to control myself. Pero ang sandaling iyon ay hindi magawa ni Andrew. At malaya nilang nagawa ang hindi dapat mangyari. Nakuha niya si Isabel at laking gulat niya nang matuklasan na wala pa itong karanasan at siya ang unang lalaki sa buhay nito. Kinaumagahan, napahawak sa ulo niya si Isabel. Saka nagmulat ng mga mata at nakaramdam siya na masakit ang kanyang katawan. Anong? Kusa siyang natigilan. Pagkuway napatingin siya sa puting kisame. Pamilyar sa kanyang kinaroroonan. Maging ang kanyang nalalanghap na hangin na kanyang... Oh my God! Napapalikwa siya ng bangon at luminga sa paligid. Naroon siya sa kanyang silid, nakahiga sa kanyang kama. Pero iyong pakiramdam na may naganap sa kanya ay damang-dama niya. My God! May nangyari sa akin. May gumalaw sa aking katawan. Bigla ang dating ng realisasyong iyon sa kanyang diwa. Dahil ang naranasang sakit, maging ang bakas ng mga kamay na umahaplo sa kanyang katawan,
o ang mga halik sa kanyang mga labi ay parang nadarama pa niya. Hindi. Napali siya sa kama at tinakbo ang banyo. Ano kaya ang kahinatnan na nangyari kina Isabel at Andrew? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.